Good morning, good morning, good morning po. At nandito po ako ngayon sa vicinity ng St. Luke's General Hospital sa Quezon City. Ayan. At makikiosyoso lang tayo at titiyakin lang natin kung nandito nga ba itong si Ading, ano? So, ito na po, malapit na po tayo dito ngayon sa mismong St. Luke's. At yun, at titingnan lang natin kung gaano katotoo yung mga kumakalat sa social media na kung saan ay nandito raw po nakaka-confine ang ating si Ading. Ayan. So, ayan po at nandito na po tayo ngayon. Ayan po. At approaching St. Luke's na po tayo. Ito, St. Luke's na po tayo ngayon. Aha. Ayan. At wala naman po tayong kuhan. Yan po ngayon. At ito po, nandito tayo mismo sa St. Luke's Hospital. So dahil bawal naman magparking dito, ay pupunta po tayo sa parking lot mismo sa taas, ano. O ito po, entrance ng St. Luke's, at ayan, titingnan natin mamaya kung makakapag-video tayo doon mamaya dyan sa loob ng ospital. At titingnan muna natin, magpapark muna tayo para sigurado. Okay, nandito na po tayo ngayon sa parking. Thank you po. Okay. Papark muna tayo. Ayan. So, susubukan natin mamaya na pupunta doon sa loob at makikiosyoso tayo. At tingnan lang natin, mabuti na yung sigurado tayo bago tayo nagbabalita, dahil mahirap naman yung balita tayo ng balita na wala nang tayong basihan. Kaya nagsadya na ako rito mismo sa St. Luke's. At yan, nandito na po ngayon tayo sa parking. Hanap lang po tayo ng parking. At yan, ayan. So, mukhang puno na agad. Ang dami na agad nakaparking. So, ayan. Ito tayo. Tayo magpo-park. Ayan. Punong-puno agad ang parking lot. Parking parking space dito sa taas ng St. Luke's. Ayan. So, okay. So po, at susubukan po natin na susubukan natin na pupunta doon sa taas mamaya. Ayan nga po mga kaibigan, at mula po sa Mindoro ay bumiyahe po ako papunta po dyan sa St. Luke's, Quezon City. Ano po? Para lang po natin masiguro yung mga sinasabi ng mga iba na nakakonfine nga daw po si Ading dyan sa St. Luke's.
at sinigurado po natin na makarating dyan para sana ay mas maganda po sana yung pagbibigay ko ng balita sa inyo. At sinubukan ko po lahat ng paraan para makapasok at makapag-video sa loob at makapagtanong-tanong rin po dito sa mga gwardiya at mga nurses doon. Pero hindi po tayo napagbigyan ng sagot at kitang-kita po yung pag-iwas nila sa tanong tungkol po kay Ading. So, nagkataon naman po na wala dyan yung kakilala kong nurse dyan at nakabakasyon daw po pala. Kaya yun ang pagkakamali ko, hindi ko muna tinawagan bago ako pumunta dyan sa St. Luke's. Anyway, okay lang po yun at yun nga, para hindi tayo balita ng balita dito na lumalabas na medyo exaggerated na yung pagbabalita natin, ay mas minabuti ko na pong pumunta na mismo dyan personal. Pero sa oras pong ito, habang pinapanood nyo po itong video ngayon, ay maaaring malapit na po akong makabalik dito dyan sa amin sa Mindoro. Kasi na on the way na rin po ako makabalik. Habang pinapanood nyo po ito, ay maaaring nakabalik na ako or malapit na ako. Ayan po. So ngayon at lahat po ng tanong ko parang mukhang may mga talagang tipong ayaw nila magsalita at naman parang pigil na pigil, kumbaga parang nagtitinginan pa nga sila at hanggang sa wala talaga akong nakuhang balita. Pero maliban doon po sa isang gwardiya na ang sa kinumpirma po na talagang dinalang araw po dyan sa Quezon City, St. Luke's na yan. Ayun lang po yung nakuha kong impormasyon, talagang dinala. Hindi ko lang alam po yun yung oras na pagpunta ko nga dyan ay nandoon at parang wala na po. So yun po ang totoo dyan at kaya ay wala po tayong may ibabalita ngayon kung nandyan pa nakakonfine or wala, dahil parang pakiramdam ko po wala na. Dahil parang tahimik po at parang ayaw talagang magsalita yung mga iba at medyo maganda lang yung pagkakatanong ko. Kunwari inosenteng nagtanong lang ako doon sa gwardiya at nagsabi nga na totoo dinala dyan sa hospital. So yan po at wala naman po tayong dyan. Kumbaga wala naman po tayong pakialam dyan kahit anong mangyari. Ang kaya lang kasi ay nagbabalita tayo. Siyempre gusto natin yung totohanang balita para hindi tayo masabihan fake news. Na bagamat kahit na nagbabalita tayo ng totoo, ayon sa ating nakukuhang impormasyon sa ibang tao, ay sa alam natin totoo, ay hindi pala sasabihan tayong fake news. Anyway, talagang parte nga lang po ito ng pagbabalita at kung hindi po talaga gusto nung nanonood yung pagmumukha nung nagbabalita, ay pwede ngang sabihin lang fake news. Pero ayan po, sinadya ko na mismo dyan sa St. Luke's na pumunta para maobserbahan ko talaga. Kahit na hindi naman ako makapunta talaga doon sa kwarto, ay at sigurado naman talaga na hindi, dahil sigurado maraming gwardiya yan, maraming PSG yan, ay talagang hindi. Ang yun lang gusto natin malaman kung talagang nandoon nga. At yun lang po, yung pagpunta ko dyan ay mukhang wala na. Kasi wala kang talagang sumasagot ng diretso sa lahat ng aking mga tinanong, maging sa mga nurses dyan, mga gwardiya, wala pong diretso, kundi nag-iisa lang po yung napasalita natin na talagang dinalang araw dyan. So, yun lang po. At pinag-aksayan talaga natin ng panahon para sa makatotohanang balita. Ayan. So, ang kagandahan naman po ay
mayroon po akong kwan pala. Mayroon po akong subscriber na kasambahay po na yung amo po niya ay nakakonfine po dyan sa St. Luke's Hospital. Siyempre, natural ay ayaw ko naman pong sabihin na itong subscriber ko na ito kung anong pangalan dahil siyempre na para sa po sa kanya ay parang nakakahiya naman nabanggitin ko pa. Pero isa po siyang kasambahay at yung daw nga pong amo niya ay nandyan at nakakonfine po at isang linggo na raw po nakakonfine yung amo niya dyan sa St. Luke's nga. So hanggang sa medyo nagkakwento-kwentuhan muna kami, maganda at yung pagkukwentuhan namin at tuwang-tuwa nga daw siya dahil actually kaya ko naman naalaman na subscriber ko kasi doon po sa may upuan po kasi dalawa yan ay mahina lang po yung volume pero nauulinigan ko yung boses ko. Yung pala nanonood pala ng bagong upload kong video. Kaya po lumapit na ako at yun nga po at subscriber ko raw siya. At totoo naman talaga subscriber ko. Imagine mo hanggang sa St. Luke's na pinapanood yung video ko. Anyway, thank you at siyempre bilang isang kasambahay, napakataas po ng respeto ko sa mga ganyan, sa mga subscriber natin na kasambahay at talaga na mga sabi ko at dahil sa sabi ko nga hindi naman talaga ako humahawak ng pera, sabi ko ganyan, inisyuhan ko na lang po ng cheque, sabi ko ganyan at yung pagka gusto mong magsimula doon sa inyo. Actually, taga Bisaya po siya. Ano yung pagsabi niya na ano yun? Parte po dyan sa Dumaguete. Yan. Yun po ang naalala ko sa kanya. Pero hindi po sa Dumaguete. Parte po ng Negros Oriental. Ayan. So sabi ko sa kanya na kung sakali na umayaw ka na dyan sa boss mo, adi kahit pa paano ito makatulong sa iyo, magsimula ka doon sa inyo. Sabi ko ng inyong kabuhayan at yun nga, naabutan natin ng cheque na para pang simulaan niya sa kanyang kabuhayan. So, gano'n naman po talaga tayo at kasi ang sinasabi kasi niya, hirap na hirap daw po siya diyan sa kanyang amo dahil dalawa lang daw po siya. Pero yung po siniserbisyon niya, napakarami daw po. Magmula doon sa nanay, tatay, at saka yung mga anak-anak pa po, may mga pamilya nandyan lahat sama-sama sa isang bahay. Kadami-dami nilang siniserbisyon ay dalawang kasambahay lang sila. So talagang ang ganda ng kwentuhan namin. Actually matagal nga yung kwentuhan namin. Kaya hanggang sa noong kinukan ko, tawag dito, pinakikiramdaman ko at ina-analyze ko yung kanyang mga kwento at talaga namang totoo. Kaya hindi na rin po tayo nang hinayang na bigyan ng pangkabuhayan niya. At ang sabi nga po niya ay i-inform daw niya ako kung halimbawa uuwi na siya. Antayin lang, sabi ko kasi antayin mo munang gumaling yung boss mo. Huwag mong iwan ngayon ha, sabi ko, huwag mong iwan na nandyan siya sa hospital. Pagka na gumaling na or nakauwi na, that is the time na magpaalam ka. At yan naman kakong chicken na yan, ay pwede mo namang i-deposito sa account mo or pwede mo namang i-encash yan dyan mismo. Napakaraming branches yan. Ayoko na pong sabihin yan dito yung bangko. Napakaraming branches dyan sa Manila. Kahit saan branches yan, pwede mong i-encash yan. Basta may ID ka lang. So, kaya ang ginawa ko para hindi na niya ma-cross-check, hindi na ako magko-cross-check, para i-deposito sa pangalan niya, nilagay ko ng pay to cash na lang para wala nang problema. But anyway, sabi ko naman kung magka-problema, tawag lang siya at para
mapapunta ko dyan sa Manila yung sekretary ko, matawagan ko yung yung sekretary ko dyan, alin dyan sa Manila or sa Bulacan na sekretary ko, papupuntahin ko sa iyo. At yun, tuwan-tuwa naman. At doon po ay ang sarap po ng pakiramdam nung yung tipong nabigyan mo ng tulong na napakasaya. Noong binigyan mo ng tulong, ang saya, halos hindi magkamayaw sa kaka-thank you. Sabi ko, huwag kang mag-thank you sa akin. Sabi ko ganyan. Diba sabi ko, sinusubaybayan mo naman yung mga video ko. Sabi ko ganyan. Opo, lahat po yan, ang mga video sinusubaybayan ko. Yun ang pagkasabi sa akin. At sabi ko, ang sinasabi ko rito, wala kayong dapat i-thank you sa akin. Agad-agad sa Panginoon kayo mag-thank you. Dahil kung may naibigay man ako sa iyo ngayon, sabi ko ganyan, yan ay galing sa ating Panginoon. So, grabe ang saya. At kitang-kita mo talaga yung kasiyahan niya. At sabi ko nga, may kwan pala yan, may nag-aaral daw na anak, pero kailangan niya magtrabaho bilang kasambahay dito sa Manila nga para masuportahan niya yung pag-aaral ng kanyang anak. So sabi ko, sige, pagkatapos yan, umuwi ka na lang at magsama-sama na lang kayo doon. Kung ano man kako yung gusto mong simulan na magiging negosyo ninyo na para makatulong sa inyo, yun, go na lang. So alam ko naman kahit pa paano makakatulong na yan sa iyo. So yun po, nagtapos po kami doon sa talagang wala nang katigil-tigil sa thank you, wala nang katigil-tigil sa pagyakap sa akin na hindi ko maintindihan talaga. Pero ang saya ko rin po dahil nakita ko yung kasiyahan ng ating subscriber na talaga namang grabe yung sabi ko hindi magkamayaw sa katitingkyo. Anyway, tapos na po tayo doon at so yun po at ano pa ba, yun lang naman at wala akong nakitang adding sa St. Luke's yung pagpunta ko nga dyan dahil siguro nakalabas na or ano, pero wala po talagang sinasabi, wala kang makuhang mga sagot doon sa mga tinatanong ko. Anyway, at hindi naman talaga yun ang ko natin. Sa akin lang po para maging maganda lang yung pagbibigay ko ng balita sa inyo, ay kaso wala pong maganda dahil wala pong naging positibo na ibabalita ako sa inyo. So ayan po at ano nga ba ang okay doon po sa kwan ito po ay uulitin ko lang po yung mga sinasabi ko dati sa inyo. Habang wala pa po kayong sakit or kung may sakit man kayo, hindi pa matindi hindi pa matindi yung sakit ninyo, ugaliin nyo na po na maglaga ng dahon ng guyabano. Maaari nga pagsama-samahin nyo na yung mangga, dahon ng mangga o kahit na kanyan yun nga, dahon ng guyabano nga na yan. At saka mismong yung kan po, yung mismong bunga, kung mura lang din po dyan sa inyong sa inyong lugar, yung guyabano, wag na po kayong manghinayang sa ibibili ninyo. At yun po, ugaliin yung papakin ng papakin. Wala pong kanyan. Total, napakasarap naman po yung guyabano. Para ang purpose naman po niyan ay ma-prevent niya yung mga cancer, yung mga cancer cells. Kung mayroon na sa katawan nyo, makukan pa po yan. Matutunaw pa po kung yung bukol na magkukos ng cancer, matutunaw pa po niya yan.
At doon naman po sa may mga diabetes, ha, ilang beses ko na pong diniscuss ito, yung diabetes. Ha? Mahusay po dyan yung mga kwan eh. Yung mag-blender kayo ng kwan or idea, kung wala kayong blender, magbayo kayo ng dahon ng ampalaya. Bayuhin ninyo, tapos pag kwan, ipigain ninyo yung pong kwan yan, iinumin nyo ng diretso. Maging itong kwan po, yung malunggay. Yan po yung mga napakahuhusay po yan sa mga kanser-kanser. Sa mga diabetes na yan, mahuhusay po lahat yan. Lahat po yan. Napakarami pong sakop ng mga pwedeng panangga yung mga itinuturo ko na yan sa inyo. Hindi ko man isa-isa ulit-ulit lahat yan. Nandiyan naman po yan sa video ko. Pero yun nga po, yung nagtatanong ngayon, bagong nagtatanong, hindi natin alam kung bago na nakasubaybay sa atin. Basta yun po, dahon lang na ampalaya. Magkwan po kayo, ugaliin nyo po kahit mapait, sige lang. Wala naman kayong sakit na diabetes. Yun lang, isang lugukan nyo lang na yan. Yung kalahating baso, 3 times a day. Gawin nyo yan. Ipikit nyo yung mata nyo. Takpan nyo ilong nyo. Lunukin nyo ng lunukin yun. 3 times a day, gawin nyo na po yan. Yung may mga diabetes. Pati malunggay po yan, malunggay. Mag-blender kayo o di kaya bayuhin nyo para pigain nyo. Mapalabas ninyo yung katas niyan. Iinumin po ninyo. Wala nang luto-luto. Pero yung mga kwan po yung mga yung mga dahon ng guyabano na yan, dahon ng mangga, dahon ng alugbate, ayan po ang napakahuhusay po niyan. Lalo na yung dahon ng alugbate na yan, napakahusay, papakin niyo po ng papakin yan. Pero kung hindi nyo kaya ng hilaw, siyempre, i-steam nyo. Isawsaw nyo sa kung saan nyo isawsaw. Yan po ang birahin ninyo ng birahin. Napakahusay po yan. At lahat po yung mga sakit-sakit sa ninyo, yung mga yung mga katawan ninyo masakit-sakit, kayang-kaya pong ninyo tanggalin ng mga yan. Doon naman po sa sakit-sakit ng tiyan na mayroong parang pinagdaanan ng ulcer-ulcer, yung mga dahon-dahon lang po ng bayabas yan. Maglaga kayo, inumin nyo. Ganun lang po. Ako, pagka sumasakit ng tiyan ko, kung hindi kaya, halimbawa, nagpit-pit ako ng luya, pinitpit ko yung luya, ihawin ko yung luya, dikit ko sa sikmura ko, talian ko yan. Pag hindi kaya, maglalaga na ako ng dahon ng bayabas yan, inumin ko na. Yun po yan. Pero, doon muna kayo sa tapal-tapal muna yung pinitpit nga na luya, tapos ihawin nyo. Tapos kung maaari, ilagyan nyo ng langis ng niyog, itapal nyo po dito sa inyong sikmura. Ayan lang po. Napakarami pong dito lang po sinasabi ko na nandito po lahat sa paligid lang po natin ang mga gamot-gamot sa mga problema natin, sa mga sakit-sakit na nararamdaman natin. At ngayon nga po ay hindi na ako hindi na ako magsasabi ngayon ng 177 years old ko na. Bagkos ang sasabihin ko ngayon sa inyo, 20 years old lang ako. Hindi, lang pala, 10 years old lang pala ako. Ayan. Ngayon, sigurado, babatikusin nyo na naman ako niyan. Kaya sigurado ako. 10 years old lang po ako, ayoko na sabihin yung 177 ko. Kasi yung nanay ko, nagpoprotesta. Yung tawag dito, yung manalastas. Affair tayo doon, nanay, ikaw yung nanay ko, So ngayon, alam niyo na po, 10 years old lang po ako, So ayan, sigurado babatikusin na naman ako dito mga aswang. Di ba? So ganun lang po. At imagine mo yung iba,
Meron nga akong meron nga akong sa usap-usapan ng mga kung saan dyan, tatanong, ilang taong ka na pare? Ay, bata pa ako pre, 40 ko lang. Ha? 40 ka pa lang? Ay, samantalang ang mukha mo parang 80 na. Sabing ganyan. Di, ikaw naman, 40 ko pa lang. Pero ang totoo po, talagang pilit niyang pinababata yung kanya. Yung edad niya. Ay, halatang halata naman sa itsura ng 80 anyos. Ay, ganun. Maging sa babae. Ha? Nagkukan niya, tinatago nila yung totoong edad. Bakit nga ba tinatago niyo yung totoong edad niyo? Hindi kayo maging proud na umabot kayo sa ganun, na ganung edad. Yun nga, nakita ko doon sa St. Luke's na. Good na yung matanda. Tapos pero napaka positive. Alam mo, sabi nga niya, gumaling lang ako, sabi ganyan, ipagluluto ko yung mga apo ko ng mga masasarap na pagkain. Imagine mo, ang tanda-tanda na. Imagine mo, talagang positive talaga siya. Yun po mga ganon. At yun, ako naman po ayaw ko po kasing magpabata-bata dito. Kunwari bata, yung pala matanda na ako. Ayaw ko po ng ganon. At proud po ako na sabihin yung totoong edad ko. Kaya lang ngayon ayaw ko na pong sabihin yung totoong edad ko kasi nga po walang naniniwala. So siguro mas paniniwalaan nila ngayon yung 10 years old ako. Pero sigurado ako wala rin maniniwala. Yun, ganun lang ngayon. Kaya minsan ang tao hindi mo malaman yung timpla. Sala sa init, sala sa lamig, ika nga. So yun po, sana po may natutunan kayo doon sa ating itinuturo talaga. Ipinagdidiinan ko po talaga yan. Yan mga yan. Dahil unang-unang, sabi ko nga po, ngayon wala naman akong nararamdamang sakit. Pero tuloy-tuloy po ang pag-inom ko ng mga yan, yung mga malunggay na sinasabi ko, yung mga ampalaya na yan, yung mga nilagang dahon ng guyabano, dahon ng banaba o ano, yan po. Yung sa dahon at ugat ng banaba or balat ng banaba, napakahusay po yan sa sa bato. O yan. Yan po yan. Ilagay nyo dyan sa isang kaldero dyan, painitin lang yan. O, inom lang kayo ng inom. Wala kayong gagawin, wala kayong ibang iinumin, yun lang. Yun na, pinaka gawin ninyong tubig nyo. Pag sa pagkain ninyo, yun ang daladala nyo, yun ang itubig ninyo. Ganun po. Kasi wala naman pong lasa yun eh. At least, yan ay may benepisyo sa katawan ninyo. Yun ang sinasabi ko. Pero, kung inyo pong nabasa, paminsan-minsan po pala magbasa rin kayo ng comment. No? Kasi, napakarami ko na pong nababasang comment tungkol dun sa sili at kalamansi. Ano yung sabi dyan sa comment na may inatinad yata siyang parte. Pagdating niya doon na talagang ang sama-sama daw nung kanyang lalamunan. Pagdating sa bahay, kasi lagi raw siyang mayroong process na yung kalamansi at saka sili. Isang sprayhan lang daw po niya sa kanyang lalamunan. Wala na. At saka marami po nagpapatunay niyan. Kaya lagi ko pong kanyan, hindi lamang po yun, yung katis na ang kaya niyang kanyan, yung sa kalamansi at saka sili. Kaya napaka-importante po yun at lagi ko pong inuulit-ulit yun sa inyo. Kasi alam ko po na talaga pong nakakaharang ng kahit na anong virus at kahit na ano pang virus yan, nahaharang po niya na huwag pumasok sa iyong respiratory. Ayan. Yun po yan, sa iyong baga na yan. Kaya ulit-ulit po, hindi nyo napapansin. Mayroon na nga nag-comment din dyan. Para daw akong gago na ulit-ulit daw ako ng pagsasalita. Paano namang hindi ulit-ulitin? Di ba? Kadami-daming hindi nakakaintindi. Ang liwaliwanag na naman pa yung explanation ko. Tapos, wala rin pala naintindihan.
Kaya inuulit-ulit ko po yan. Kaya, yun, nasasabihan tuloy ako nga, paulit-ulit, siraulo daw ako. Ganun, sige, okay lang. Basta ang sa akin kasi dito, pinagdidiinan ko lang po kung ano yung mga sinasabi ko para sana pumasok sa isip naman ninyo. Wag yung kasasabi ko lang, hindi nyo na alam. Di ba? So wag po ganun at tulungan din po ninyo yung sarili nyo. Ngayon, wala pa kayo sakit, yun na ugaliin nyo. Uminom kayo ng katas ng ampalaya, ulit-ulit na naman, ha? Kaya wag mo sabihin sa akin na siraulo ako. Gusto ko ulit-ulitin. Dahon ng ano yun, malunggay. O yan, mga yan. Nako, napakahusay po yan na makaharang ng mga cancer cells. Ayan. So tama na yun, baka sabihin na naman tayo siraulo rito. At sana nga, hindi ikaw maging siraulo. Ano? So, yun po. At sige, bagamat nasa peligro pa rin po ang ang buhay nitong si Ading. At yun pong dadaluhan niya or dinaluhan na niya, dadaluhan pa lang yata, pansinin ninyo. Pag yan ay yung parang nakaganyan yung pag naglakad, may iniinda pa po yan. Pipilitin at pipilitin lang niya na maging okay sa paningin ng tao, pero kahit kailan hindi po maging okay yan. Wala na pong pag-okay yun. At doon na po talaga pupunta sa Ave Maria. Yan. So maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Isa lang po yung sasabihin ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.